Gandang gabi, Sister Ann. Magandang gabi po, Sister Teresa. Gandang gabi. At Sister Kaylee Ann. Magandang gabi. At sa ating admin, ayan, creator ng platform, ang ating missionary sa ating platform, sa buhay po ni Ma'am Beverly. Ayan, maganda at mapagpalang gabi and advance Merry Christmas po sa bawat isa po sa atin. Alam niyo po ang ating po kasing talakayan ngayon is a meaning of Christmas. Ayan. Dahil 2 days to go na lang, Christmas na po. Hindi po masama na magdiwang ng Christmas celebration. Sabi nga ng iba, ito'y pagdiriwang lang daw ng mga pagano. Sila yun, di po ba? Ang tinitiyak naman natin na mayroon po talagang Panginoong Jesus na isinilang. Mayroon pong tumubos talaga sa ating mga kasalanan. Mayroon pong gift ang Panginoon sa atin na kung saan lahat ng mga kasalanan natin ay napatawad dahil dito sa gift na ito. Walang iba ang ating Panginoon. Sa buhay po natin, mayroon pong dalawang revelation sa atin. Yung tinatawag po na general revelation, na kung saan yung general revelation na ito, yung mga kalikasan, yan, yung pagkakaroon ng daigdig, yung mga nangyayari sa buhay natin, yung mga general revelation. Yung special revelation naman, ito po yung ang Panginoon. Yan. Special revelation, Jesus Christ, salvation. At saka yung word ng Panginoon. Yan po yung mga revelation. Sapagkat dito po sa lumang tipan, punong-puno na po siya ng revelation. Po, inireveal na ng Isaiah yung New Testament. Ang ating pong key verse, mga kapatid, tayo po ay dumako sa aklat ng Isaiah. Isaiah chapter 9, verse 6. Ayan, magandang gabi po, Brother Yolando. Ayan. At Isaiah chapter 9, verse 6, sabi po dito, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus at sa patnubay ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, sa napakalaking pagkakataon muli. Pribilehiyo po ito, Panginoon, sa amin na kung saan malaya kami na nag-aalay ng aming papuri sa iyo. Malaya kami na magbabasa, magbubulay-bulay, mag-aaral ng iyong mga salita. Hayaan niyo po, Panginoon, na ngayong sandaling ito, hayaan niyo po na patuloy namin kayong maitaas sa aming po mga buhay. Hayaan niyo po na kalugdan niyo po ang aming mga buhay ngayong oras na ito. Maraming salamat, Panginoon. Dalangin ko po ang wisdom, knowledge, and understanding sa iyong mga salita na upang ito po'y malaya po naming maunawaan, Panginoon. At dalangin ko po na ikaw po ang siyang mangusap sa puso ng bawat isa sa amin. Ikaw, O Diyos, ang siyang magsalita sa kalagitnaan po namin. Alisin mo po, Panginoon, ang aking kaisipan, ang negative kong kaisipan, Lord, Lord, yung salita mo, Panginoon, ang aming marinig. Salamat, Panginoon, sa tagumpay at patuloy na pagsama mo sa amin sa bawat araw. Maraming salamat, O Diyos, at ibinabalik ko po ang mataas na papuri, pasasalamat, parangal at pagsamba. Ito pong aking panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Glory to Jesus. Ang ating topic, the meaning of Christmas.
At ang meaning po ng Christmas, ito po ay nakasentro yung selebrasyon sa pagkakapanganakan ng ating Panginoon. Ano? At ito po ay simbolo ng pagmamahal at kaligtasan na ipinakita sa atin. No? At hindi po, sabi ko nga kanina, hindi po masama na tayo po ay magdiwang, paalala, no, na mayroon pong Panginoong Jesus na pumunta rito para tayo po ay magkaroon ng pag-asa. Itong Isaiah chapter 9 verse 6 ay ito po ay prophecy na po ito ng Old Testament. Prophecy na po siya ng Old Testament papunta sa New Testament, na mayroon pong sabi nga po doon, siya po yung prinsipe na magdadala ng peace and justice. Justice, peace and righteousness sa atin. Ang ating Panginoong Kristo po, ang daladala niya is peace, justice, and righteousness. Mayroon na pong batas, no? Mayroon na pong justice system. May justice system na po tayo ngayon sa ating Panginoon. Di po ba? Kumbaga, mayroon ng katwiran, no po, mayroon ng kapayapaan, at may katarungan na po sa atin. At sabi nga, siya po yung wonderful counselor. Amen? Siya po yung wonderful counselor natin, mighty God, everlasting Father, and Prince of Peace. Yan po ang ating Panginoon. Kaya sa atin po, wala na po tayong pangamba po sa panahon natin ngayon, dahil napasok na po tayo ng grasya. No po, iba yung privilege at iba rin po yung grace. Ang privilege, parang license yan parang driver's license. Di ba? Pag inisyu ka binigyan ka ng driver's license, hindi porket may lisensya ka na as a driver license is magagawa mo na yung gusto mong gawin sa kalsada. Hindi po. Pwede pa rin kumpiskahin yun. It's a privilege lang na ikaw ay may authority na mag-drive. At yung privilege na yon, magagawa mo yung gusto mo basta't hindi ka umaano sa batas trapiko. Parang ganon, di po ba? Pero yung grace, yung grasya is a gift. Regalo po yan di po ba? Pagka yung regalo ay tinanggap mo, mapapasayo yon, di ba? Ganon. Di po ba? Parang halimbawa, birthday ko, ganon. Tapos, nagbigay si Sister Beverly ng ganon, di ba? O pag tinanggap ko, akin na yon, ganon. So, grace po yun, grasya po yun, biyaya po yun. Ganon po ang Panginoon. Ang grasya po ay saklaw sa lahat po, no? Sa lahat ng sangkatauhan. Nasa ilalim po tayo ngayon ng grasya. Unlike sa Old Testament, sa Old Testament po kasi mayroong batas talaga na katulad ng panahon nila King David. Pagka nagkasala ka doon ng mga panahon na 'yon, no, ay talaga naman mabubura ka kaagad sa mundo. Walang grasya. Kahit sa yung form of government ng church, no po, hindi pwedeng tumayo ang kahit sino na hindi hinirang ng Panginoon. Hindi siya pwedeng makatayo sa pulpito. Talagang babagsak siya. Hindi niya kakayanin yung presence ng Panginoon. Ganun po noon. Tayo ngayon, grasya na po 'yan. Sabi nga, kumbaga, 'di ba, yung inihalin tulad po na yung masasamang damo at mabubuting damo nabubuhay, 'di ba? Pinapatakan ng ulan. Kumbaga, grace po kasi, grasya po kasi. At kapag tayo po ay
nag-respond sa grasya ng Panginoon, makakamtan natin ang pangako niya. Amen. The meaning of Christmas, sabi ng ating teksto na sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Sabi ng akin pong introduction, prophesies the birth of Jesus as Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace, offering hope amid darkness. Tayo po ay sa aklat pa lang ng Isaiah, ipinrapisi na niya na yung pagkuha sa atin sa darkness, no? Tayo po ay tinubos na ng Panginoon. Tinubos na ng ating Panginoon sa madilim na buhay. Kaya parang alam niyo po yung paano po ba masisiksik sa isip at puso natin ang salita ng Panginoon na malalaman natin yung ganito once na binuksan po natin yung ating puso, yung ating kaisipan, na ilagay sa puso natin ang ating Panginoon. 'Di ba sabi nga ng 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa sa Panginoon ay binigyan na niya ng karapatan, o ang sino man nakipag-isa sa Panginoon ay wala na yung dati niyang pagkatao. Ngayon siya'y bago na. Ang lahat ng bagay ay nagsilipas na sa Kanya. Amen. So, ngayon, yung word na iyon, yun ngayon yung ilalagay natin sa puso natin at doon magmamanifest ang Panginoon sa atin. Doon palalaguin ng Panginoon yung binhi ng salita ng Panginoon na the more natin siyang makikilala. Amen. Lalong lalalim yung pagkaunawa natin sa Panginoon. Meaning ng Christmas, mga kapatid, sabi ko nga kanina, ito po'y pag-aalaala natin sa ating Panginoon kung paano siya, alam niyo yun, kung paano na-prophesy, na ipaprophesy sa atin na dumating ang ating Panginoon sa ating buhay. Kaya hindi po totoo yun na pag nagdiwang ka ng, di ba may mga ganoon na tumutilig na kapag nagdiwang ka ng Christmas celebration, gawain ng mga pagano yun. Mga pagano yun. Tayo po'y mga mananampalataya. Tayo po'y, at ang pagdiriwang ng Christmas, talagang pag-aalala sa Panginoon. Amen? Kumbaga, magmumuni-muni ka sa Panginoon. Pagpapasalamat sa Panginoon. Pagka ikaw ay nagpasalamat sa Lord, siyempre may kasiyahan tayo, di po ba? Kumbaga, ikaw ay nagagalak. May kagalakan na nagdiriwang tayo na kung saan tayo ay binigyan ng pag-asa ng Panginoon. Kaya lagi ko pong ini-explain sa church na bakit sa atin, kung mapapansin nyo, nagsasayawan tayo, naglulundagan, lahat ng kasiyahan during na ikaw ay nag-worship kay Lord, ibigay mo ng todo yung kasiyahan. Kasi nga po, naniniwala po ako na kaya tayo nasa church, kaya tayo nagdiriwang ng Christmas, dahil occasion yan di ba? Kumbaga, pasasalamat at selebrasyon, wala namang nagdi-celebrate na malungkot, lahat masaya. Amen po. Kumbaga, pag nagpasalamat tayo sa Panginoon, nagsiselebrate tayo kay Lord, nagiging kasiyahan natin. May kagalakan tayo. Kaya lang, dinadivert ng kaaway yun. Pinapirate ng kaaway yung kasiyahan na yan. Kumbaga, isinisiksik ng kaaway na yung kasiyahan, dinadagdagan niya. Dinadagdagan niya na kung saan mahatak
sa maling meaning ang Christmas. Mahatak sa maling gawain ang meaning ng selebrasyon ng Christmas. Di po ba? Kumbaga, pansin nyo sa panahon natin ngayon, ano po, I'm sorry to say this, pero ito po yung nangyayari sa meaning ng Christmas sa ating panahon. Ano po, na pagdating ng Christmas, imbes na nagkakasayahan sa bonding ng pamilya with Word of God, magpapalakasan, ganyan-ganan, pero okay lang yon yung magluluto ka ng masasarap, okay lang yon, napakaganda po yon. Pero ngayon, 'di ba, ang idinadagdag ng kaaway, no po, walang sulok na alam niyo yon, nagkakasiyahan, na nagiinuman ika nga no. Yung kumbaga dinadivert kasi ng kaaway yung meaning ng Christmas. Pero sa atin po bilang believers, bilang nakakilala sa Panginoon, ang meaning ng Christmas sa atin ay Prince of Peace. Kumbaga may kagalakan, no po, na tayo po'y binigyan ng Panginoon ng pag-asa. Nagdiriwang tayo. Natatawa nga ako sa mga bata, no, nakaka-bless sila. Kasi ngayon, nagsusuot na sila ng maayos. Dati po, noong, alam niyo yon, noong unang-una ko silang natagpuan, ay tinuturuan, ang batang-bata, 2 years old. Pero yun, kumbaga, Lord, thank you sa patience na magturo sa mga bata. Kasi alam niyo naman, ang pagka-children's ministry, maliligalig yan, di ba? Malilikot yan. Kumbaga, hindi mo makuha sa isang saway, di po ba? Pero salamat sa patience na pinagkaloob ni Lord sa atin. Alam niyo, noon, halos mapatak ang luha ko kasi alam ko yung buhay ng bata na lalo na pag isang kahig isang tuka, galing tayo diyan eh. Yung ibang mga bata, ang pinaka may edad-edad na sa tinuturuan ko dati, 9 years old. Pero yung mga 9 years old na yun, yung mga bata na yun, nagbabalat ng mais, ganon. Ba, praise God. No, hanggang sa ang bilis ng panahon sa 2 taon, 9, 11 years old na sila. O di po ba? Tapos very alam niyo yun, kagalakan natin na yung season na ito ng Christmas. No po, sabi ko sa kanila, okay, sige, karoon kayo ng mga memory verse. Aba, sila na po ang nagtuturuan na, sila na po yung sa sacrifice na magkaroon ng mga memory verse. And then ang nakakatuwa po, no po, ay talagang pumupunta na sila sa church. Alam niyo yung ganoon. Kaya sabi ko, Lord, thank you. At minsan itong season na ito ng Christmas, ginagamit natin. Kadalasan ginagamit po natin itong Christmas season sa mga bata. Dahil alam naman natin na pagka Christmas season, no po, alam ng mga bata na yung pagdiriwang na ito ay nakapokus sa kanila, no? Na nakapokus sa Panginoon na sila po yung ginagamit, no po, para lalong maramdaman yung presence ng Christmas. Di po ba? Kaya salamat sa Panginoon. So number 1 na akin pong points po, this verse invites reflection on Christ's divine rule during Advent. Amen. Itong verses na ito ng ating pong Isaiah, dito na ipapaliwanag po rito na yung pagdating ng ating Panginoon, hallelujah, ito po ay magdadala ng kapayapaan sa atin, sa buong sanlibutan. Amen. Ito po ay magdadala ng pag-asa sa ating lahat. Kaya sa totoo lang, napakagandang ipagdiwang ang Christmas. Napakasayang alalahanin kung paano tayo binigyan ng Panginoon ng pag-asa. Di po ba? Hindi natin alam yung mga tao noon na grabe po yung hirap nilang makamtan ang kaligtasan. Grabe po yung pagsisikap nila
na makamtan ang kaligtasan sa kanilang buhay. Kasi po ang kaligtasan po, ang panahon po ay naniniwala ako na ang panahon ay na-divide siya o nahati siya sa dispensation. Nahati po yung panahon sa dispensation natin. Parang batas, alimbawa, 'di ba, iba yung batas noon, noong mga 1970s. 1970 ang batas noon. Lalo na pag nag-apply ka ng trabaho, basta may sulat lang at signature lang ng municipal yung iyong birth certificate na patunay na ipinanganak ka doon, okay na eh. Di po ba? Pagka sabi nga nila nung mga 1940, mga ganon, pag bumili ka ng lupa, basta lagyan mo lang ng witness tapos lagyan mo lang ng muhon, okay na eh. Di po ba? Yun yung mga batas noon eh. Pwede pa yun eh. Di po ba? Naabutan ko pa nga nung nag-apply ako nung year 2000, ganon. Kahit na yung municipal na birth certificate lang, pwede na eh. Pero ngayon hindi po eh. Kahit nga sa sa school, pag pag nagpa-enroll ka, okay na eh. Basta nandoon yung presence mo. Pero ngayon hindi po ganoon. Napakahigpit na po ngayon. Hindi pwedeng walang pag ikakasal ka, hindi ka pwedeng walang sinumar. Hindi pwedeng hindi authenticate na PSA o galing sa civil register yung iyong birth certificate. Di ba? So, ang point doon is nahati siya sa dispensation sa panahon ang batas ng Panginoon. Salamat tayo dahil dito sa Christmas na ito, dahil sa pagdating ng ating Panginoon sa buhay natin, pumasok ang grasya sa panahon natin. At itong grasya na ito ay hindi kayang bayaran hindi nating kayang tapatan ng salapi. Kasi grasya ito ng Panginoon. Ito po'y iniaalok ng Panginoon sa ating lahat. Yung kaligtasan natin, hindi natin kayang suhulan. Hindi natin kayang trabahuhin. Hindi natin kayang, alam niyo yon, hindi natin kayang bayaran ang kaligtasan actually. Pagpapasok tayo sa grasya, pagpapasok tayo sa grasya, hindi natin kayang tapatan ang kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen? Ngayon, dahil sa ating Panginoon, dahil sa Christmas, dahil sa pagdating ng ating Panginoon, hallelujah, ang kaligtasan ay libre na. Amen. Ang kailangan lang natin gawin, i-activate lang natin ang ating buhay sa Panginoon. Parang computer. 'Di ba? Kung ang computer gusto mong alam niyo 'yon, gusto mong program sa computer, program mo lang siya eh. I-upgrade mo lang, 'di ba? Ganon din yung kaisipan at puso natin. Once na nakilala natin ang Panginoon sa buhay natin, i-activate natin, i-upgrade natin, patuloy nating paganahin ang pagkakilala natin sa Panginoon. Patuloy nating paganahin yung faith natin, yung pananampalataya natin sa Panginoon. Patuloy nating paganahin ang Panginoon sa buhay natin. And then ang Panginoon mag-activate sa buhay natin. At doon lalo tayong lalalim. At lalong lalalim tayo. Amen. Na mananampalataya sa Panginoon. Ang number 2, sabi po dito, this prophecy spoken 7 years before Christ, describe his incarnation as birth, a fully human child, and divine son, bring eternal kingship. Biruin niyo po yun. Yung pagparito ng ating Panginoon, Diyos po ang gumawa ng paraan. Ang ating Ama ang gumawa ng paraan. Kung paano tayo maisalba sa kaparusahan. Hindi po tayo. Maraming tao ngayon nagsisikap na makuha ang kaligtasan. Grabe yung pagsisikap nila na makamtan na sila hindi mapahamak balang araw. Kaya diyan lumilitaw po kadalasan yung ganyan, yung
yung tao na gumagawa ng kaligtasan sa kanyang buhay, diyan po yung pumapasok yung mga kulto, ika nga, no? Diyan yung pumapasok yung mga sila'y sugo, ganon. Tayo po, actually po, yung pag-activate kasi nila ng pagiging sugo nila, iba eh. Nilalagpasan nila ang Panginoon eh. Di ba? Kiniklim nila yung gawa ng Panginoon. Hindi po ganon. Tayo naman po, pag gumamit tayo ng sugo, ang sugo kasi is messenger, di ba? Nakapagdala ng mensahe ng Panginoon, na ang Panginoon po ang na itataas, hindi yung sarili natin. Di ba? Ang Panginoon po ang patuloy na yung salita ng Panginoon tayo, kumbaga stand firm on the word of God. Yung po yung messenger ng Panginoon. Kumbaga, very, very maingat dahil ang kaaway din, sabi ko nga kanina, pinapirate niya yung gawa ng Panginoon. Ano po? Kumbaga, hindi lahat ng nangingisay, hindi lahat ng tumutumba, hindi lahat ng nasa church, hindi lahat ng, alam niyo yun, ay talagang pure na nasa Panginoon. Yun yung ginagawa ng kaaway eh. Actually po, wala naman ng power ang kaaway sa atin. Kung talagang lalaliman natin ang salita ng Panginoon, lalaliman natin yung meaning ng Christmas, lalaliman natin ang aral na mula sa Panginoon, wala nang kapangyarihan at wala nang kakayahan si Satanas na agawin ka sa Panginoon. Wala na siyang kakayahan. Dahil kapag hinawakan ka ng Panginoon, hindi ka kayang agawin. Hindi kanya kayang, alam mo yun, hindi kanya kayang agawin kasi hawak ka ng Panginoon. Pero naniniwala po ako na kapag ikaw ay niliglik mo ang salita ng Panginoon, ibig sabihin nagpabaya ka. Pinabayaan mo. No po? At dahil doon sa mga aral na kulto ay pinabayaan mo yung aral ng Panginoon, hindi ka nag-stand firm sa Word of God, mapanganib po yun. Napakadelikado. Di po ba? Kumbaga, marami pong ganon, napakamapanganib. Delikado po na maliglik natin salita ng Panginoon sa ating buhay. Di ba? Alam niyo, nakakapagtaka. Dahil alam niyo yung isa sa pinakamalaking simbahan sa Pilipinas na siya ay sugo, mas mataas pa siya sa Panginoon. Siya ay anghel, ang Panginoon tao lang siya. Di ba? Wala naman sa Bible 'yon na siya ay nakalagay na anghel. Ang Panginoon ay tao lang, pero grabe po yung mga follower nila, di ba? Hindi lang abogado, matataas na Pero alam niyo po yun, sa pagkakilala kasi sa Panginoon, ang Panginoon po ang naglalagay sa puso natin. Sabi nga, ang aral ng sanlibutan ito'y useless sa Panginoon. Amen. Kung maaalala natin, nung panahon ng ating Panginoon, sino po yung kinuha niyang mga mamamalakayan ng tao? Yung mga mangingisda, di po ba? At alaman naman natin, noon pa at sa panahon natin ngayon, ang mga mangingisda talagang abang-aba sa buhay. Amen? Kumbaga sa word na no read, no write, ika nga, walang degree, ika nga, pero sila ang pinili ng Panginoon. At sabi ng mga mamamalakayan ng tao, kita nyo yung buhay namin. Tapos gagawin mo kaming mamamalakayan ng tao. Ano sabi ng Panginoon? Diyan nila makikilala na mapapahiya yung mga may karunungan ng sanlibutan. Di po ba? Ibig sabihin po, ang word ng Panginoon, ito po'y nagpapatalas at ito po'y nagpapatalino at ito po'y nagbibigay wisdom, karunungan sa atin. Amen. Kaya, ang pagparito ng ating Panginoon, ito po'y wisdom sa atin. Ito po'y karunungan na mula sa Panginoon sa ating buhay. At ito'y napakalaking blessing sa atin. Sabi ko nga, ang pinaka-the best na tinanggap nating regalo sa buhay natin, walang iba ang Panginoon.
Yes. Amen. Hallelujah. Yan yung pinaka-the best na regalo na ibinigay sa atin na natanggap natin mula sa ating Diyos. Amen. Ang lastly, mga kapatid, hallelujah. Ito po, no, yung the four names reveal His character. Number 1, yung wise guide. Amen. Hallelujah. Tapos number 2, yung ultimate, almighty power. And then number 3, yung nurturing protector. And then number 4, yung source of harmony, fulfilling humanity deepest needs. Amen. Hallelujah. Kaya tayo pong mga mananampalataya, may wisdom na po tayo na galing sa Panginoon. Amen. Iba na po yung gusto ba nating malaman talaga, mapatunayan talaga na may wisdom tayo na galing sa Panginoon? Gusto nating malaman talaga na binago na tayo ng Panginoon, na nararamdaman na natin yung Christmas sa puso natin, ang Panginoon sa buhay natin. Subukan nating bumalik sa dating buhay natin. Sabi ko nga, subukan mong puntahan yung dating barkada mo. Subukan natin puntahan yung dating buhay natin nung hindi pa natin nakilala ang Panginoon. That time, masasabi natin, Lord, thank you, Panginoon. Salamat, Lord. Makapangyarihan ka talaga sa buhay ko. Salamat, Panginoon, na binago mo ang aking buhay. Amen po. Hallelujah. Kaya, napakapalad natin sa panahon natin ngayon, sabi ko nga po. Dahil po, naabot po tayo ng biyaya ng Panginoon. At, praise the Lord, malaya tayo ngayon na magdiwang ng Christmas. Go ahead. Amen. Hallelujah. I-celebrate natin ang Christmas. Amen. Magdiwang tayo. Hallelujah. Maglulundag tayo. Amen. Magkaroon tayo ng kasiyahan. Amen. Dapat nga po, dapat nga po maging tayo ay maging tawag dito yung influencer. Yan, mag-impluwensya tayo. Lalo na yung mga nasa sanlibutan pa. Impluwensyahan natin sila. Na sa ating pagdiriwang ng Christmas, gamitin natin yung Christmas season na ito na makilala nila ang Panginoon. Amen. Gamitin natin yung Christmas season na ito. Hallelujah. Alam nyo, dito sa lugar namin, mayroong bodega na malaki. Nagtitinda ng tsinelas. Yung bodega na yon. Yung mga ibinebenta ng tsinelas ay 70 pesos isa, 80 pesos isa, ganon. Yung mga first class. Pero ibinigay lang sa akin ng 25 pesos. Kaya sabi ko, Lord, hallelujah. Kaya kahit na nakakahiya, hindi na nakakahiya para sa Panginoon. Alam nyo, almost 40 na bata, inikutan ko sa bahay-bahay, kinuha ko yung size ng kanilang paa, tapos sabi ko, may ibibigay ang church sa inyo na blessing. Pupuntahan sila sa church. Hallelujah! Binigyan natin sila ng tsinelas. Tuwang-tuwa po sila. Amen? Yun ay paraan, na para gamitin natin ang Christmas celebration, Christmas season, para lalong mangibabaw ang salita ng Panginoon. Para lalong makilala at maramdaman ng mga bata, hallelujah, na ang Christmas season ay pag-asa. Ang Christmas season ay simbolo ng kaligtasan. Ang Christmas season ay maramdaman nila si Jesus, ang ating Panginoon. Amen. Sa season na ito. Sabi nga, Jesus Christ is the reason for this season. Amen? Hallelujah. Ikaw, Lord, ang rason ng lahat ng ito. Sa aming pagkapaskuhan na ito, ikaw, Panginoon, ang rason. Amen po. Wala na pong iba. Ang aking application, invite Jesus, counsel into daily decisions, really on His mighty and weaknesses, rest in His fatherly care during trials, and pursue His peace amid conflict starting today by surrendering
one burden to Him. Amen. Hallelujah. Lagi nating papasukin sa puso natin ang Panginoon. Alam niyo po, ang pinaka-the best po ngayong Christmas season na ito. Magmuni-muni tayo, kausapin ang ating Panginoon. Lord, nasaan na ako sa punto na ito ngayon? Sa taong 2025 na pagpasok ng 2026, nasaan na ang aking spirito? Nasaan na yung sitwasyon na mayroon ako? Ano ang kalagayan ko ngayon, Panginoon? Di po ba? Sabi ng prophecy maraming mananampalatayang manlalamig, kapuputan ng kanilang kapwa. Di ba? Magkakaroon ng pagkabahabahagi. Di ba? Magkakaroon ng lahat ng manlalamig ay lalong manlalamig. Pero may mga mananampalataya rin na mananatiling mainit sa paglilingkod. Amen. Kaya ngayong Christmas season na ito, hallelujah, lagi nating kausapin ang Panginoon na, Lord, saan parte na ako ngayon ng iyong propesiya? Kasi po, baka ako na po yung nanghihina. Baka ako na po yung nawawalan na ng time sa iyo, Panginoon. Baka ako na po yung nanlalamig sa iyong salita, Panginoon. Baka ako na yung nagiging masama sa paningin mo, Panginoon. O ako na, Panginoon, yung lalong umiinit sa paglilingkod. At lalong mangungusap po ang Panginoon this season ng Christmas sa puso natin. Kaya nga, ang isa sa maalala natin na laging inaawit, ang Christmas ay puno ng pag-ibig at pagpapatawaran. Di po ba? Hallelujah. Ang season na ito ay punong-puno ng pagmamahal at punong-puno ng pagpapatawad sa bawat isa. Kasi po ang Panginoon po nagbigay po niyan. Ang Panginoon lang ang nagpadama niya ng pagmamahal at tunay na pagmamahal at totoong pagpapatawad sa atin. Amen po. Kaya this season of Christmas, patuloy nating alalahanin ang ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. So yun lang mga kapatid. At tayo po ay mag-pray. Father God, thank you Lord sa platform. Salamat Panginoon at dalangin ko po ang katagumpayan. Hallelujah. At dalangin ko po Panginoon sa season na ito. 2 days to go, Father God. Christmas na po. Salamat Panginoon. Hallelujah. Bagamat hindi na namin iniisip, Panginoon, na yan ay talagang kapanganakan mo. Ang nasa puso namin, Panginoon, mayroon ka talaga. Nandyan ka, Panginoon, na dumating sa buhay namin, tumubos sa kasalanan namin, nagpadama ng pagmamahal po sa amin, Panginoon, at nagbigay ng pag-asa sa amin, Panginoon. Patuloy na nandyan ka, Panginoon, na binigyan mo kami ng pag-asa. Minahal mo kami, Panginoon, kahit sino kami, nandiyan ka nagmahal sa amin. Kaya Lord, sa season na ito, hallelujah, sa pagdiriwang ng meaning ng Christmas, Lord, ay ikaw, Panginoon, ang aming itataas sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa kaligtasan. Salamat, Lord, sa pagmamahal mo sa amin. Thank you, Abba Father, maging sa platform na ito, Father God. Salamat po sa buhay ng aking mga kapatid na narito sa platform. Dalangin ko po ang protection and provision mo, Father God, sa buhay ng bawat isa sa amin. Thank you, Abba Father. Tunay nga, Panginoon, na ibinabalik ko po ang mataas na papuri, pasasalamat, parangal at pagsamba. Ito pong aking panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Praise God. Thank you po mga kapatid. Yan, Merry Christmas and God bless po.